Si Kristo muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Bahagi yun ng aming pagkatapos ng 4 araw ng paghahanda ay pinagdiriwang natin at ngayon ay sa ikalawang luna ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang sentro ng ating pananampalataya. Kaya bahagi yun na makita natin na nais na pag-ibayin na si Jesus ay muling nabuhay at isang maliwanag din ay ang Ebanghelyo na ating binasa ngayon ay tumutukoy sa kung tutusin mo ay isang linggo ang pagitan. Yung unang linggo ng muling pagkabuhay at ngayong linggo na ito ng pagkabuhay. Yung unang pagkakita ni Jesus sa mga alagad, 10 lang, hindi kasama si Judas kasi nagpakamatay na, at si Tomas. Kaya itong linggo na ito, present si Tomas. Naroon siya. At dito pinagnayan si Jesus ay muling nabuhay sa pamamagitan ng paglagay ng kanyang mga daliri sa sugat ng mga kamay ni Jesus at ang paglapat ng kanyang kamay sa dalirang sugat ni Jesus. Para palunayan natin na hindi lang ito katamnisip, hindi lang isang panaginip, hindi lang isang pangitain, talagang buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung panayan natin na ito yung ipahayag ninyo sa lahat ng dako. Bahagi yun ng pinaalalahanan tayo na nais ng may kapal ng pagtibay ang paniniwala ng alin ay di ang kanyang muling pagkabuhay bilang kaganapan ng pangako ng pagliligtas ng Diyos. Ito yung pinakamahalagang milagro na ginawa ng aming Panginoong Jesucristo, sapagkat yung ibang milagro ay nakasalalay dito. Dito rin natin higit na maunawaan, sabi nga yung dakilang awa ng Diyos na siya ating ipinagliliwang sa lingkong ito, ang dakilang awa ng Diyos na nawa ay maramdaman natin, sapagkat ang mga pangyayari ito ay higit sa lahat nagawa naman ng kanyang awa at pag-ibig sa amin. Sabi ang kanyang mga niligtas na Jesus, hindi sa kagagkarapatan namin niligtas. Ito ay alin, out of His mercy, gawa ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya kung kuminsan yung tao ay nagugulo sa naging awa, kuminsan yung hindi naman iba yung katarungan. Kaya kung isang problema natin ngayon, sa makabagong panahon, lalo-lalo na yung mga kabagaan natin, yung entitlement, kasi hindi namin na naunawaan kung saan nagsisimula
ang awa. Bahagi yun. Kaya kung minsan, pagkatingin ng isa yan ang ibinigay mo sa akin ay awa. Ang ibinigay ko sa iyo awa. Ang sabi naman nung tumanggap, hindi. Katarungan ito. Bahagi yung sample na lamang. Kapag po sa mga yung pasweldo natin, halimbawa, pasweldo kayo ng below the minimum wage. Ang bawat probinsya tayo, lulusin tatlong level tayo ng minimum wage. Iba ang District 1, iba ang San Pablo, iba ang District 4. Pero kung magaliba, nagpapasweldo tayo below the minimum wage. Ay pagkatapos, nagbibigay naman ang tamang sweldo. Tsaka kung hindi man ako nakapagbibigay ng tamang sweldo, kung kulang man yun, mayroon naman, binibigyan ko naman ng Christmas bonus. O hindi kaya hindi mo binigyan ng 13-month pay, pero binigyan mo ng Christmas bonus. Yung requirements of the law ay yung 13-month pay. Kung kumikita ka naman, yung Christmas bonus, pwedeng wala. Pero hindi dapat mawala ang 13-month pay. So bahagi yun. Hindi mo pwedeng sabihin na yung sweldo na ibinibigay mo isapat kasi naikain na doon sa Christmas bonus. Hindi, no? Ibigay mo yung tama yung sweldo. Kaya bahagi rin yun, no? Sa akin ngayon, sa ating parokya. Kaya binawasan natin yung ating pasok ng ating sekretarya. No? Kasi gusto natin na makasunod. Kung hindi pa nga tayo nakasusunod. No? Siguro mga bandang focus. No? At sabi ko binawasan natin ng 2 araw. Isang araw. No? Kasi 6 days a week yung ating pagpasok ng sekretary. No, ngayon, 5 days na lamang. No? Yung day off ay Monday at saka Thursday. No? Kasi bakit? Medyo malaki kasi itataas natin kapag 6 days a week. No? Bahagi yun na kung saan makita ko natin. Kaya pinagsusumikapan natin na mapunuan yun. At least masimulan natin this coming August. Yun po yung ating, yun ay katarungan. No? Katarungan. Kaya kung minsan may nagsasabi sa akin, Father, kumuha ka ng kasama mo. Ano ko? Ikaw ang sekretarya mo, hindi ko nga mabigyan ng tamang sweldo. No? Kukuha pa ako ng isa, hindi maging 2. Ano? 2, hindi ko na ibibigay ang katarungan. No? Paano pa yung mercy? No? Paano pa yung awa? Ano? Kasi the basic requirement of mercy is justice. Justice. Hindi mo pwedeng ikaw ay maaway. Pagkatapos, hindi mo ibinibigay yung katarungan mo. Ano? Tayo, iniligtas tayo ng Diyos. Bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? Hindi naman sa pagkagawa ng kanyang awa. Ano? Pero ibinigay niya yung hinihingi ng katarungan. Ano yung katarungan? Kasi nagkasala ang tao sa Diyos. Hindi kayang ibigay ng tao ang kapatawaran na kaakibat ng pagkakasala niya sa Diyos. Kaya sino ang nagbigay? Ibinigay niya Jesus. So bago niya ibinigay yung kanyang awa, ibinigay niya yung yung katarungan. Yung tayo ay matubos sa ating pagkakasala sa ating amang nasa langit. Kaya siya namatay sa krus.
at muling nabuhay. Bahagi ko yun. Pagkakataon na makita ko namin, yun ang kanyang unang ibinigay. Mabigyan yung katarungan na sinira ng tao mula pa kay Eva at kay Adam. Ang doon, lalo, ano nga, ito baga ay ito baga ay kailangan gawin ng Diyos. Hindi. Ba't niya ginawa? Out of His mercy. No? Gawa ng kanyang awa. Pero yun na naman huwag namin kalimutan. Kasi tinatawagan tayo ng Diyos natin na maging mahamay. Pero kinakailangan maging maliwanag sa atin. Na bago tayo maging maaway, ibigay mo muna kung ano ang hinihingi ng katarungan. Kaya bahagi ko yun ang huwag namin kalimutan. Hindi nangulugan na, inaawaan na kita, hindi ko na hihingi ng katarungan. Mali yun. Bahagi ko yun. Pagkakataon na kung saan ay maling pagkaunawa ng awa ng Diyos. Kaya sabi nga, napakahalaga yung elemento ng purgatorio kasi yun ay katarungan. Pero yung awa ng Diyos, napakahalaga yun. Katulad na rin bawa ng alin. Kaya kung minsan yung ibang tao hindi kaya magpatawad, bakit? Yung pagkapatawad is not the real of justice. It is the real of mercy. Bahagi yun, yung pagkapatawad. Kaya pag sinabi na kapag nabayaran mo na ako, justice lang yan. Pero yung talagang awa, ay alin, kaawaan kita sa pagkakala ko na rin. Hindi na ulagan na kapag ginaawaan mo yung tao, hindi na magbabayad yun. Hindi. Magbabayad yun. Kaya masabi ko, mayroon tayong purgatorio no? Pero magagawa mo lamang ang pagkaunawa ng awa ay gawa ng alin. Higit sa lahat ng intindihan natin yung kahalagahan ng awa na ipinagkaloob ng Diyos, gawa ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya mo ibibigay yung awa, hindi sa pagka nabayaran ka na. Pero bakit ka? Don't worry about it. Kasi siguradong magbabayad yan. Maaaring ko lang sa iyo. Pero, kaya mo maibibigay yung pagkabatawa kasi naiintindihan mo yung awa na ipinagkaloob ng Diyos. Sabagat doon lamang tayo kukuha sa awa na dulot ng ating Panginoong Kristo. Kaya tayo ay handang magpatawad sa harapan ng buong may kapal. Kaya yun ang idulog natin sa buong may kapal. Sa dakilang kapistahan ngayon, ang dakilang awa ng Diyos, magpasalamat tayo sa biyaya ng kanyang pagbibigay ng katarungan sa ating mga nagawang kasalanan. Hindi sa entitled tayo. Ngunit bakit ganito? Sapagkat kinaawaan tayo ng ating Diyos. At doon tayo hugot kung bakit makikita natin na handa rin tayo maging daluyan ng kanyang awa at pagpapagawa.